Philippines, Lenny Robredo, ma'am. Ayan. Maraming salamat. Magandang hapon sa inyo lahat. Thank you all for coming. Alam ko na hindi madali pagpunta kasi this is a work day. But you are all here and sobrang salamat for spending time with me this afternoon. Siguro konting kwento lang kung paano ka napunta dito. Nung in-invite ako ni Rose to come, I immediately said yes. Hindi ko pa nga tinanong kung ano yung event. I immediately said yes kasi yung mga pictures niya sa Facebook, nakikita ko during the campaign. And I know na sobrang active kayo dito. I don't know a lot of Filipinos here. Mabibilang lang sa isang kamay ko yung kilala ko, si Michi, who was my schoolmate. Who was my schoolmate. Meron akong pamangkin dito, si Christinette. Pero hindi ko nga alam na nandito pala siya sa Norway. Alam ko nasa Europe siya, pero hindi ko nga alam na nandito sa Norway. Si AJD, who is from Naga, and whose family we are very close with. Dahil yung mga anak ko, kaswimming ni AJ sa Kanienchong before. Pero that's about it. Pero nung nakikita ko yung pictures ninyo, video also, on Facebook during the campaign, sobrang natouch ako. Dahil, alam niyo kung nasa ibang bansa kasi kayo, na lalo na kayo dito na medyo maaayos yung mga buhay. Parang it is so easy to be detached. Diba? Pero pinili niyong lumaban, and ang kinampihan niyo, isang kandidato na sobrang dehado. Yun yung nakakapa-special dun sa laban na ginawa niyo. Alam ko, parang marami akong naririnig na singkot. While I was watching the movie, nasaan si Ryan? Ryan, perfect. Nagpapaalam na ako sa iyo kung pwede makakuha ko ng copy. Kaya ipopost ko sa Facebook page namin. Ako sa akin, I have been through so many campaigns. Yung politiko sa pamilya namin, yung asawa ko. Alam ko ng mga taga-naga na nandito. Yung asawa ko, 6 na eleksyon yung dinaanan namin. Ako, that was my 3rd elections. Mula nung nag-asawa ako, 22 pa lang ako nung nag-asawa ako, hanggang ngayon, naka 9 elections na kami lahat. Ang 8 doon panalo. First talo namin yung 9th. Pero yun yung pinakamasayang kampanya na dinaanan namin. And yung nakapasaya doon is not the fact na natalo kami, tayo. Pero the fact that so many Filipinos decided to fight it out despite the odds. And doon ako humuhugot ng lakas. Na kahit parang pag tinignan natin, talo tayo sa numero. Pero habang may nakikipaglaban pa, and yung laban kasi yun, binuhos nyo lahat, di ba? Yung nakakapaganda doon, kasi kukwentuhan ko lang kayo ng, sorry, ang dami ko ng kwento para lahat na lang kwento. Pero, yun kasi yung 2nd national campaign ko. Yung 1st campaign ko as a member of Congress, ibang laban yun. Yung nilabanan ko noon, isang malaking political dynasty sa amin, mahirap din. Pero, nung lumaban ako noong 2016, dahil admin candidate ako, ang tingin ko hindi masyadong mahirap dahil may nasasandigan ako na parang pillar. Kasi hindi naman ako yung presidential candidate. Pero eto, pumasok ako, wala nang sasandigan na iba kundi sarili. That's what I thought. Diba? Yung ibang kandidato lahat sasandig sa akin and wala naman akong resources. Wala akong resources to mount a presidential campaign. In fact, nung nag-decide ako tumakbo last minute against the wishes of my family,
ang sinabi ko sa kanila, wala tayong kapag-apag-asa, pero kailangan natin itong gawin. Yun yung sinabi ko sa kanya. Pero little did I know na ang daming lalabas para sumuporta. Such that kahit yung odds talagang all against us, yun yung pinakamadaling campaign for me. Pinakamadali siya in the sense na all the other elections, including my husband's campaign. Bea. Si Bea. Iya po. Si Bea po. Pamangkin ko yan. Nakita ko siya baby pa. Pero si Jingle sa akin lumaki. Si Christine and si Jingle. Yung all the other campaigns, parang nakasentro sa kandidato yung laban. Pero ito, kami yung sumusunod sa tao. Nagsimula yon during the announcement. Hindi ko alam kung nakakita kayong videos of the announcement. Yung announcement that I was going to run for president. Napansin nyo ba, blue yung suot ko? Kasi yun yung pinili kong color. Pero yung mga tao, all came in pink. In fact, that morning, pagdating ko sa opisina, yung gate ng opisina namin, ang daming pink ribbons. Na, ewan ko lang kung tanda nyo pa yung video, pero naka-pink ribbon ako. Hiniram ko yun last minute dun sa I Can Serve Foundation, yung sa breast cancer awareness. Hiniram ko kasi everyone else was in pink. So from the moment I announced, ako na yung sumusunod. Meaning to say, tao yung gumagalaw talaga. Kahit wala kaming pera, we were able to mount amazing rallies. Magastos mag-mount ng rally. Wala tayong masyadong ginastos. Kasi lahat na pag-set up, volunteers, lahat na entertainers libre. Pagdating pa sa lugar, overflowing ang pagkain. Kasi people would come na ang iniisip nila, ang babaunin nila, hindi lang para sa sarili nila, pero para sa to share. So, nagsimula yung campaign, hindi pa yung official. Pero after the announcement, gumalaw na. Kasi naghahabol tayo, kasi sobrang late na nag-decide. Every day, parang gigising ako sa umaga na nililook forward to it every day. Hindi siya tulad ng ibang campaign na, oh my God, lalakad na lang ako ngayon, parang dinadrop mo yung katawan mo. Eto baliktad. Parang I was looking forward to every day kasi dadating ako, magsasalita na lang ako. Pero all the organizing was really with the volunteers and everybody went all out. So sa akin, it was fun because I felt like the fight was not just mine. Diba? But I was sharing the fight with so many other people. So of course, the results of the elections was a source of great emotional frustration for all. Pero gaya nga ng sinabi ni Love, umpisa pa lang yun. Yep. Kasi yung nilalaban naman natin, pagmamahal sa bayan. Yung hope natin na umupo ako was just a belief na mas madali yung laban pag ako'y nakaupo. Pero dahil hindi ako nakaupo, hindi naman natapos yung laban. Siguro it will be more difficult, pero yung fight naman for the country never ends. Right. And I am just so amazed that people like you, even if you are so far away, guys, you started there, 49 years! Pero hindi nawawala yung pagmamahal sa bayan. Diba? And, siguro nabalitaan niyo naman na galing ako sa Harvard, diba? I was there from October until December. I was teaching. And after my classes, maraming mga speaking invitations. Pero maraming mga bata na mga estudyante sa Pilipinas na na-disappoint din sila sa results ng election. Ang parating question nila, parang may guilt feelings na ayaw namin bumalik ngayon. Pero nagigilty kami. So, ang sinabi ko sa kanila, hindi kayo dapat mag-guilty na wala kayo sa atin.
Kasi it doesn't mean na wala kayo sa atin, wala na kayong pwedeng itulong kasi ang daming pwedeng tulong. So, para sa akin, lalo sa mga anak ko, lagi ko sa kanila sinasabi, alam nyo, kasi uso sa atin na minamana yung posisyon. Di ba? Parang uso sa atin na ang tatay governor, ang nanay congressman, ang anak mayor, iba-iba pang towns ng mayor, parang family corporation. Sa akin, ang paniniwala ko, yung pinaka-contribution ko, hindi yung i-encourage yung mga anak ko na pumasok din sa politika. Kasi ang pinaka-contribution ko is to make sure na pagbutihin nila sarili nila para nasa posisyon sila para tumulong in whatever way they can. Hindi lang naman pagpupolitiko yung daan para makatulong. So yung sa akin, lalo yung panganay ko, si Aika, has been getting a lot of invitations sa local run. Buti na lang ayaw din. Pero ang rule ko sa kanila, hindi ko sa inyo maaalis kung gusto niyo din pumasok sa politika. Eventually, kasi pinanganak sila lahat, mayor yung tatay nila eh. So yung kinagis na nilang buhay ito. Pero ang sabi ko, ang rule ko lang, una, hindi magpapamana ng posisyon. Sunod, habang nasa gobyerno pa ako, wala sa inyo papasok sa gobyerno. So, meaning to say, kung gusto niyo eventually, you have to work hard for it. Pero you don't inherit it. Kasi, pag ini-inherit kasi, parang hindi masyado napapahalagahan. Diba? So, pero hindi ko naman mai-impose yung paniniwala ko sa iba. While hindi ako agree, I don't make judgments. Gusto kong sabihin, iba-iba naman. Merong nandyan para makatulong talaga. Sino naman ako para makulos ka? Pero having said that, tingin ko ang reason ko bakit tinulungan niyo ko. Dahil siguro, siguro hindi ko kayo pinapakunahan, pero siguro pakiramdam nyo, ako yung nagre-represent ng values na pinapaniwalaan nyo as far as governance is concerned. Yes. Right. Na ako, paniniwala ko, pag nagkamali ako, hindi kayo mag-aalangan na tulig sa iba. Yes. At yun yung quality ng supporters na gusto ko. Yeah. Ayoko ng quality ng supporters na masama na yung ginagawa ko, pinupuri pa ako. Kasi pag ano na yung supporters ko, hindi ako tutulungan. Diba? Kasi if my supporters won't make me accountable, parang nagiging instrumento pa kayo na maging masama akong public servant. So having said that, marami tayong pwedeng gawin even after the loss in the elections and moving forward. Since yesterday, alam ko ni Rose sa kanila kasi mula airport, sila na yung sumundo sa akin. Lahat ng oras na magkasama kami, tinatanong ko sila about Norway. Kasi I have always been, I don't know much about Norway, but the little that I know of it, alam ko na effective ang governance. Pangalawa, yung pinaka-ideal ko sa society, parang nakikita ko dito, the fact na dito, ang gap between the rich and the poor, hindi ganun kalawak. So, ang lahat kong tanong sa dalawa, and tinanong ko din ito, nagkaroon na kami ng 2 meetings today. Yung isang meeting namin sa University of Oslo, yung mga taga-Center for Medical Ethics, tinanong ko ng tinanong. Kanina may meeting kami with the Ministry of Foreign Affairs, tinanong ko din sila. Pero yung interesada ako, paano na-achieve ng Norway yung lugar, ay yung where you are now? Diba? Paano ma-achieve? Kasi Norway hasn't always been like this. Gusto sabihin, there were also dark days before. Pero paano niya na-achieve na yung parang horizontal yung, diba? Hindi vertical yung society. Gusto sabihin, dito kahit hindi ka kasing yaman ng mga nauna sa'yo, gaya na sabi ni Sir Ruben, you can still lead a decent life. Yes. A life with dignity. Pag kinumpara sa atin,
sa public transport na lang. Yung gap between the rich and the poor, grabe. Halimbawa, sa atin, yung mga mayayaman, ilan yung sasakyan na kahit may coding, hindi naapektuhan ng coding kasi may pampalit. Pero ang daming mga kababayan natin na talagang ang pinipila sa public transport everyday oras. Yung quality of life na wala na. Kasi makakauwi sila gabing-gabi na dahil pumila, gigising na maagang-maaga para pumila ulit. Parang nakakawala ng dignidad. So, sobrang laking honor sa akin na nabigyan ako ng pagkakataon to come here and listen to different people, including yourself. Anong nangyayari dito? And ano yung pwede nating lessons na mapulot? Para sana dumating yung panahon sa bansa natin na yung mga mayayaman, sila yung nag-aasikaso din sa mga hindi kasing palad nila para wala namang napapag-iwanan. I am sure most of you pareho naman sa akin na hindi naman tayo nangangarap na yumaman na grabe. Ang pinaka-dreams lang natin, mapag-aral natin na maayos yung mga anak natin. Mabigyan sila ng buhay na hindi naman mahirap. Of course, paminsan-minsan nangangarap din tayo manalo sa loto. Pero okay na tayo kahit hindi tayo tumaya. Diba? Basta yung mga basic lang kaya natin. Diba? Kaya natin masustain. And yun yung dream natin para sa Pilipinas, you of parang relative to the rest. Naramdaman nyo na eh. Naramdaman nyo na kung how it is to live in a government na ganito. Na kahit hindi ka mayaman, you live a life of dignity. Eh, hindi ba pangarap din natin na yung mga pamilyang naiwan natin sa Pilipinas, ganun din? Yeah. Na ang pag-asa nating umasenso, hindi kung malakas tayo sa nakaupo, pero dahil sa sarili nating pagod. Diba? Sa kahusay. Ganun din ako. So, yung pangarap naman na yun, bit-bit natin until the day we die. Pero ang aspiration natin, sana buhay pa tayo. Para maramdaman ng mga anak natin yung ganong buhay. So, kailangan pagtulungan natin. Pagtulungan natin kung paano natin yun ma-achieve. And one of the things para ma-achieve natin yun is to elect good people in government. Yes. Pero marami na din na good people na parang I have seen a lot of very young, very idealistic, very good people who have been elected in public office. Pero yung sistema somehow changes them. Pero tingin ko nangyayari yun kasi pag nakaupo na, hindi tayo big on accountability. Hindi tayo big on accountability na siguro sobrang resilient na natin. Na kahit iba na yung ginagawa, hindi natin pinapanagot. So yung sa akin, sana papunta tayo doon. Sana papunta yung patuloy na pag-educate sa tao na sana nakikita natin yung nangyayari sa ibang mabubuting economies at sana pangarapin din natin for the country. Having said that, yung election parang lalo tayo na divide as a